niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music Trend, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisaldrico Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang labing. Pilipinas ang oras, alas 9:15 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan nyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alino. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig, nanonood, nakatutok sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alino para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hi! Naman ako, marami pa rin tayong chika, marami tayong kwento at sobrang namimiss ko kayo at miss na rin kayo ni Gorgie Rula. Pero hayaan po ninyo, madali lang ang 7 months. Pagkatapos ng impeachment, muling babalik ang aming programa ni Gorgie Rula mula Monday hanggang Friday. But this time, ako muna ang inyong laging makakasama every Sunday dahil ang programang ito ay more than 25 years na po na umiere. Pero sa totoo lang, marami tayong pagchichikahan, marami tayong pagkukwentuhan. Ay, may kasama ako. Mamaya ipakikilala ko kung sino ito. Maganda ka, akit-akit, artista of course, at siyempre, singer. Bati-bati muna ako kay Tita Vicky Villanueva Tesuka. O, isa kumpare kong si Vernie Liedo. At siyempre pa kay Regina Otero, kay Nardi Mustasa, kay Melanie Pulambrit, at siyempre pa sa aking super mega nanay, si Mami Sherry Ramirez. Siyempre pa ang kanyang anak na si Joyce Ramirez. Nariyan din ang ating nanay, si Nanay Linda Sonsa. At andi dito live ang isa pang nanay na lagi natin binabati rito sa programa, si Nanay Lily Guarin. Diyan lang kayo dahil tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Hay sa pinsang kong si Melchor Marquez. Isang magandang
tag-ulan. Ayan, sobrang tag-ulan. Bumabaha. Hey! Hala! Habang chumichika, sayaw-sayaw tayo. Spikayo, Melchor Marquez ang pinsan ko. Well, sa totoo lang, nagkaroon tayo ng chance na pumunta sa mga events. Ayan. Uy, nagpunta tayo sa events na kung saan ay pinuntahan natin ang ating mga friendship. Ayan. Ang mga kaibigan natin na kung saan ay dumalo tayo. Sa Presscon, of course. Nasaan na to? Umatin tayo at natuwa naman tayo dahil ang dami-dami nating kaibigan. Uy, si Michael Pingkoy nanonood sa atin. Wait, ha? Una sa lahat, siyempre ako ay nalulungkot sa pagyao ng ating kaibigang si Jobert Socaldito. Uy, abangan nyo nga po ako, ha? Tutukan nyo po ako. Suportahan nyo po kami ni Chaps Manansala. Dahil doon sa nung mawala si Jobert Socaldito, yung kanyang programa ay nag-guest po ako doon. And thank you so much po sa napaka-positibong comment ninyo sa akin. But this time, gusto kong i-share naman sa inyo yung kwento. Ayan, ayan ang kwento na kung saan ay nagpunta tayo doon. Gabi-gabi nandun tayo sa wake ni Jobert Socaldito. Ang wake na yan ni Jobert Socaldito ay dinaluhan ng ating mga kaibigan, ng ating mga co-writers, at syempre pa yung mga taga-showbiz and non-showbiz, nandiyan. Thank you so much. Pakikilala ko na muna nga pala ang ating guest para makapag-comment siya dito sa ating mga pinag-uusapan. Please welcome, ayan, palakpakan po natin of course, ang nag-iisa nating kaibigan, the singer, napakabait na kaibigan, isang mahusay na artista. Please welcome, Sarah Javier. Thank you so much, Tito Morley. Isang magandang gabi po sa inyo at sa inyong lahat na nanonood ng Showbiz Talk Ganern with Morley Alinio. It's nice to be back again, Tito Morley. At tagal-tagal din, ha? Yes, medyo matagal tayong hindi nagkita and suddenly doon sa hindi natin asahan, of course, close sa atin po lahat, si Nanay Jobert. Diba? Pero mamaya kakantahan mo kami. Of course, Tito Morley. Okay, wait lang. Thank you so much. At ito, pag-usapan nga natin itong burol ni Jobert Socaldito. At dito sa burol, dito ka, pinakikita nga natin. Yes. Yung, pakita natin uli yung ating video. Ayan. Ano yung nasaksihan mo, ano naramdaman mo? At ang tanong ko ay ito, paanong pumasok sa buhay mo ang isang Jobert Socaldito? Well, si Nanay Jobert po, pumasok siya sa buhay ko dahil nga nung mula akong from Dats at pagbalik ko, andun po lagi sa music box si Nanay Jobert. At madalas doon kami nagtatagpo ni Nanay Jobert. At hindi man kami nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng work together, pero every time na nakita kami, ramdam mo yung pagiging nanay niya. Malabate, malambing. At sabi ko nga doon kay Louie, yung kanyang isang pamilya po doon na nagkita kami sa wake, sabi niya, sobrang lambing. Which is ako, naramdaman ko yun. Every time po kasi nakikita, anak ang lagi niyang tawag. At lagi siyang may I love you. Ganun siya ka-sweet. Oo, ka-sweet. Opo, sweet po ang pagkakakilala ko po sa kanya. Kaya naman nung sumakabilang buhay siya, namatay siya, ano ang initial reaction mo? Nabigla.
nabigla ko. Although may nakita po ko lagi sa post ni Maine, and then yung nga, madalas po siya napupunta sa ospital, di ba? Hindi ko inaasahan na sandali na lang din po yung ano. Kasi parang in the span of 2 weeks, after niya magkasakit, kinuha na rin siya ng Panginoon. Pero kasi tingin ko napakalakas pa niya. Malakas pa siya. Malakas pa siya. Kaya pa niya ngang magbiro dun sa mga video niya na hindi... Talagang walang nag-expect po siguro na mamamatay si Nay Jobert this year. Nagkasakit lang. Pero nakakabigla at nararamdaman ko yung kalungkutan lalo sa kanyang mga kaibigan, pamilya. Kasi malaking impact po yung pagkawala ng isang Jobert sa dito. Ako naman, Sarah, kung hindi mo na itatanong at para rin sa kaalaman ng taong bayan, si Jobert ay kaibigan ko for more than 30 years. Particularly sa showbiz at sa mga personal naming mga lakad, andiyan dyan lagi si Jobert. Lagi kayo magkasama. Kami yung ako ang may kaibigan katulad ni Jobert Chokal dito na never kami nagkaroon ng samaan ng loob for 30 years. Same with Ogie Diaz. Amen. Si Ogie Diaz ay friend ko rin talaga at siya nagpasok sa akin sa showbiz. Si Jobert naman, siya yung naging kasangga ko sa showbiz. Lalo na nagsisimula ako. So, yung ganyang kaibigan, ang masarap kaibigan. Oo, nang hindi kami nagpaplastikan. Walang kompetisyon. No competition. Walang At hindi naman pwedeng magkaroon ng competition dahil kumbaga sa ano ay para sa akin talaga napakataas na tao ni Jobert Chokal dito. Yung respeto po niyo. Kaya nga yun nga doon nga ako medyo nahihiya at nag-aalangan talaga dahil ang isang Jobert Chokal dito ay walang kapalit. Of course. Walang kapares. Hindi mapapantayan, hindi mauungusan. Siya lang yun. Yes. Oo. Kaya nga sobra akong nagpapasalamat doon sa mga fans ni Jobert Chokal dito, sa mga kaibigan ni Jobert Chokal dito. Dahil nung ako ang humalilipan samantala para sa kanyang upuan, para sa OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan, at diskusyon, ay tinanggap nila ako ng buong buo. Actually, since nung mawala ako sa Showbiz Now na, hinihiling na ni Jobert at ni Derek Chaps na sumama ako sa kanila. Sumama ako sa kanila. Ito po ang katotohanan. Hindi ako sumasama. Kahit gusto ko, hindi ako sumasali. Dahil ang laki po ng respeto ko kay Ate Christy Fermin. Ayoko. Ayokong may masabi siya sa akin o na umalis ka lang sa Showbiz Now na, andiyan ka na sa ibang show. Pero nung mamatay nga si Jobert, bago siya mamatay, kinakausap na ako ni Jobert nalaman niyang magpapahinga ako dito sa DZRH from Monday to Saturday, yung programa namin ni Jobert Chokal, ni Gorgie Rula. Natuwa siya. Sabi niya, may dito time ka ngayon. Sa nagkataon naman nagkasakit siya. Yeah. So, yun. At ayoko talaga sana dahil siyempre respeto ko kay Ate Christy. Pero marami rin naman nagsabi na 3 years is enough. Yes. 3 years na kasi ako nawala sa Showbiz Now na. Opo, tama naman. Kaya nung makita ako ng mga kaibigan ni Jobert, kaibigan namin na nanonood sa programang OOTD, gano'n na lang ang katuwaan nila. Na-excite naman sila kung paano naman ang flavor na ibibigay mo doon, Tito Morley. Ako ay totoong kinakabahan. Oo. Mas maganda daw yung kinakabahan, Tito Morley. Diba? Okay lang. Kinakabahan. Pero yan, yung kinakabahan na katulad mo, parang napakagandang kabahan kasi hindi halata. Hindi halata, napakagaling. Hindi halata. Pero marami tayong hindi halata kay Sarah Javier. Aalamin natin mamaya-maya yan. Pakakantayin natin siya mamaya. Pero, chikahan muna tayo. Well, sa totoo lang, itong week na to ay nanggaling pa rin kami sa iba't ibang press con at pumunta kami upang makipagtsikahan sa ating mga kaibigan. Isa sa mga pinuntahan natin ay ang Maddox. Ayan Maddox Diamond Jewelry Fashion Show. Ayan, na kung saan ay ang dami-daming artista ang nandoon. Yes. Grabe, 49 na artista ang dumating. Ang dami nun. Sa dami. Andiyan ayan, nakikita mo si Claudine Barreto. Oo. Nandiyan din si marami sa mag-shot ang Alger Avrenica at Star-studded. Yes, at si EJ. Siyempre pa nandiyan din si
Basta ang dami-dami talagang artista dyan na... At ang dami-daming diamonds. Jeric Rabal, Angie Jaan. Ano dyan din si... Sobrang dami talaga na hindi ko na maalala. Si Giselle Sanchez. Basta sobrang dami na nakatutuwa. At that time, after that event, nagkaroon ako ng chance na makausap si Claudine Barreto. At tinanong ko sa kanya kung kumusta na ang love life niya. Oh, yes. Well, okay naman daw. Wala naman daw siyang love life kasi naiso nga sa kanya yung kapatid ni Corina Sanchez, which is friend lang naman daw sila. At tinanong ko rin kung kumusta na yung annulment nila ni Raymart Santiago on the process daw. At gusto nga daw niya matapos na ito para na silang maging malaya sa isa't isa. At ang wish nga lang niya, sana nga daw ay mapanindigan ni Raymart Santiago yung pagiging ama nito sa kanilang mga anak. Naman, kasi may mga anak sila. Mga anak. Particularly sa pagbibigay ng mga financial support. Yes, Ayan, dahil responsibility niya. Oo, dahil si Claudine naman ay mabuting ina, kaya ginagawa niya ang lahat. Pero syempre kailangan din yung tulong. Ng isang ama. Co-parenting nila. Co-parenting na. Ay! Idiretso natin para tuloy-tuloy na tayo magkukwentuhan mamaya-maya. And after Maddox ay nagpunta naman ako sa Manila Hotel. Ang daming racket dito morning. Nagraraket tayo. Oo. At dito sa press con ng Senior Moments na si Tessie Tomas ay nagkaroon tayo ng chance na makausap siya. Pakinggan natin ang ating kwentuhan. Associate member of Brahma Kumaris. It's a spiritual university in India. Very basic lang Zen meditation lang. 7 steps. Sasabihin ko yung steps? O, sige. Stopping your thoughts. Secondly is reviewing your feelings. Mad, sad, glad, afraid. Yun ang second. Yung how do I feel is the second step. Third is calm space. Find a calm space. Sa akin, ang calm space ko is the beach in front of our flat, our apartment. And then, pang-apat, breathing. Very good breathing up and in and out, in and out. Huwag kakalahating breath kasi lalo ka gumagano'n. Pagkatapos, ang susunod doon is yung sinasabing observe but do not judge. Kasi, di ba parang, bakit ito pinili ng Zen? Kasi pala very judgmental tayo. Tama si Itbulaga. Ayan, ang isa sa mga napagkwentuhan namin. At bilang isang senior citizen, inamin ni Tessie na nakakalimot na rin siya. May mga senior moments na nakakalimutan niya. Actually, Tito Morley, kahit hindi pa yata senior, minsan may mga ganung nangyayari sa atin, di ba? Na biglang nakakalimutan. Oo, may ganun. Guilty. Guilty? Oo, yung guilty? Oo, yung minsan sasabihin ako, ano nga yung sasabihin ko? But ikaw yung sasabihin lang. Ako na ikwento ko na rito. Magluluto ako ng paksiw na galunggong. Okay. Naghiwa ako ng bawang, naghiwa ako ng luya. Parang alam ko na yan. Sili pa, lagi ko ng suka. Ready na lahat. Okay, kumpleto rekado. Oo. Tapos, nagulat na lang ako nang pumunta ako dun sa kusina, nang hugasan ko yung isda, nilagyan ko ng asin, pinirito ko. Ay, ang ganda. Pagbalik ko dun sa kusina bakit? Papakso ko pala to. Bakit ko to pinirito? Ay, teka muna. Saglit